kahapon, naglabas po ng video yung military, yung pang-aagaw ng mga Chinese nung supply para dun sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Tila dagdag escalation ito, subalit sana ang aking hiling at panalangin manatiling mahinahon ang magkabilang panig ang ating bansa at ang bansang China, anuman ang uri ng opensibang ginagawa nila tulad ng pag-agaw. Sana huwag patulan ang ating bansa dahil ulitin ko, walang may gusto ng anumang uri ng digmaan na sumiklab dito sa rehiyon natin at lalong-lalo na kung ang magiging battleground ay ang ating bansa, hindi naman ibang lugar. Ibang pag-usapan ang napipintong digmaan kung maapektuhan at maprotektahan ang local producers natin. Dahil anumang pagtaas ng presyo ngayon ng pagkain, dulot yan ng kakulangan ng supply. Pag pumasok ang puro dayuhang supply, hindi naman tayo pwedeng dependent na lamang doon. Dapat manatiling malakas pa din ang ating domestic production ng anumang uri ng pagkain. Sabay na dapat ginagawa yan. Mura at abot kayang pagkain para sa ating mga kababayan habang tinitiyak natin na may sapat tayong suporta sa local producers para makapag-supply ng sapat na pagkain sa atin sa hindi malayong hinaharap. So for now, hindi lang naman yun yung options, yung lowering the tariff rates. Marami pang ibang options, kabilang na nga yung pag-aangkat mismo ng pamahalaan na ilalagay sa panukalang amendments ng RTL. So isa yun sa mga options din na gagamitin ng pamahalaan para mapababa yung presyo o yung amount ng inflation natin. Sa nanong si Mark bilang presidente ng Senate Spouses, wala na ba yung kaba niya? Meron pa rin. Tanungin niyo siya mamaya. Meron pa rin dahil syempre hindi niya mundo to. Wala naman pinagkaiba siguro kung isabak mo ako sa showbiz. Marami rin pelikula dapat gawin bago ako masanay. So ganoon din siguro siya. Sa pagpasok niya, ika nga, bahagya sa mundong ginagalawan ko sa larangan ng pagtulong o serbisyo publiko. Siyempre, halong gaba pa rin talaga. May mga sacrifices ba siyang gagawin for the... Hindi may kakailan. Pinakamalaking sakripisyo bibigyan niya ay oras, panahon at atensyon. Anong advice niyo? Na ibabawas sa akin. Anong advice niyo sa kanya? Huwag magpa-pressure. Kung ano lang yung kaya, yun lang yung gawin. Wala siyang ibang barometrong susundan kung hindi yung sarili niyang kakayahan. At na hindi dapat nagpapa-pressure sa anumang pagkukumpara kanino man, nagdaan man o hinaharap. Maasa ba ng suporta si Hart sa spouses ng mga napatalsik sa Senate? Ulitin ko, sa pananaw niyo lang yan, sa pananaw ko walang pinagkaiba. Ang mga senador ay senador, pare-pareho kami ng sweldo, pare-pareho kami ng titulo, at hindi ko tinitingnan at binibigyan kulay ano man ang nangyari sa nakaraan. At gayon din siya. Hoy, may kinalaman ba bakit siya? Yung time kasi niya, diba parang na-discuss na ba yun? Alin? Yung kanya modeling career kasi... Modeling career? Ako, di ba pumunta siya sa Paris or ano? Ako din naman napupunta ron. So, hindi ma-affect. Ano nun? Hindi daw ma-affect. Makakapunta pa rin din. Ang hamon naman palagi ay magawa mo lahat ng gusto at kailangan mong gawin ng walang bahid o bawas ng pagkukulang. May iba siyang advice, ano yung project na dapat pinipili mo? Mas pag-uusapan nila dapat ng mga spouses yun. Para yung talagang malasakit at plano manggaling talaga dapat sa kanila. Pag tinanong siguro kami ni Robin, doon lamang kami sasagot. Pero hindi kami magbibigay ng hindi hinihiling na payo. So, nakausap na kayo ni Speaker Kagabi nakita kami. Nagkasundo kami na magkita next week. So mag-uusap yung mga opisina namin para pag-usapan ang napipintong LEDAC sa June 25 at gayon din para mapag-usapan ang pagbuo ng agenda ng Senado. Take into account yung agenda ng mga individual na kongresista, gaya na nasabi ko, at gayon din ang Kamara bilang isang institusyon. Sa simpleng pananaw at lohika, nabanggit ko sa kanya, ba't sasayangin ng Kamara ang panahon nila sa isang bagay na hindi naman ninanais ng mayoriya ng Senado, ba't namin din sasayangin ng oras namin sa isang bagay na hindi naman gusto at ninanais ng Kamara. Mas nais namin pagtuunan ng pansin ay yung mga pwedeng pagkasunduan ng Kamara at Senado. When next week, sir? Wala pang petsa. Yung mga opisina maghahanap ng common schedule. Pero hindi lang kami. Kasama din si Senator Tolentino bilang Majority Leader at ang kanyang counterpart. Ilang deputy speakers yata, kasama si Senate President Pro Tem Estrada.
Ilang minutes ako tatawagin. Papunta sunod, kasama ba tayo ng church, ng board? Huwag niyong paunahan yung pag-uusap namin. At saka yung divorce nga sa palagay ko ay hindi ko kabisado yung bilang kung ilan ba talaga ang pabor o kontra. At hindi naman nakaukit sa bato yan dahil gaya na nasabi ko, kung papayag at bubuksan yan sa panahon ng pag-amyenda, hindi natin malalaman kung madadagdagan o bababawasan ang sumusuporta sa panukalang divorce. Pero definitely sir, yung dalawang issue na yun, yung medyo kailangan yung initiative. Isa yun sa mga matatalakay tiyak ko. Isa yun sa matatalakay tiyak ko. Speak kahapon, naglabas po ng video yung military, yung pang-aagaw ng mga Chinese nung supply para dun sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Tila dagdag escalation ito, subalit sana ang aking hiling at panalangin manatiling mahinahon ang magkabilang panig ang ating bansa at ang bansang China, anuman ang uri ng opensibang ginagawa nila tulad ng pag-agaw, sana wag patulan ng ating bansa. Dahil ulitin ko, walang may gusto ng anumang uri ng digmaan na sumiklab dito sa rehiyon natin at lalong-lalo na kung ang magiging battleground ay ang ating bansa, hindi naman ibang lugar. Ibang pag-usapan ang napipintong digmaan kung yan ay sa sarili nating lupain at kumpara sa pinag-uusapan digmaan sa ibang lugar. So sana, itong pag-init na ito ay humupa din at madaan pa rin. Pinapanalangin ko sa dialogo at anumang uri ng pakikipag-usap, harapan man, mataas man o mababang level, upang sa gayon ay magkaroon ng maski papano pagkakaunawaan sa bagay na ito at mga haharapin pa nating hamon sa darating na panahon. So should we file another case? Option palagi yan ng ating pamahalaan, pero isang concern din na nais kong i-bring up ay sana subukan kung kakayanin ng ating DFA na dalhin ito sa ASEAN. Yan ang regional organization na kinabibilangan ng Pilipinas at hindi may kakila. Ang isyong ito kaugnay sa West Philippine Sea nagaganap sa loob ng nasasakupan ng ASEAN. Hindi kilalang politikal na asosasyon ng ASEAN, subalit forum pa rin ito para mapag-usapan ano man nagaganap sa parting ito ng ating mundo dito sa ating rehiyon. Sir, nagkaroon ka ba ng meeting yesterday with former SP Soto and former Senator Pinlac? Nagkita kami, nag-lunch kami kahapon. Ano pong buhay? Bilang paghihingi ng payo, siyempre, hindi ko raw pwedeng gamitin yung salitang nakatatanda. Sa nauna sa akin, bilang pagtanggap na hindi ko naman pwedeng hawak lahat ng kaalaman kaugnay ng pwestong hinahawakan ko ngayon. Naging maganda yung pag-uusap namin at ika nga, maganda rin ma-reminisce yung pagsasama namin noon na sana mangyari din uli sa hinaharap dahil sa napipinto nilang pagtakbo kung matutuloy. So initiative mo sir yun? Ikaw yung nag-invite Yes, sa kanila? initiative ko. At ano yung mga naging advice sa inyo yung former SP? Madami sa administrative function, sa Senado, kinokode pa ni Tito Sen si Tali, si Senator Neftali Gonzales, sa mga payong binigay daw sa kanya din noon. Naging maganda yung pag-usap namin. Tanghalian kami nag-usap. Sir, atin po kayo nag-executive session. Hindi ko nga alam na meron eh. Sa Pogo, sir. Miyembro ba ako? So nag-attend ka dahil? Ha? Hindi ako nag-attend. Hindi pa daw. Saan? Ay, sigisuhin ko muna yung nangangamoy na carpet sa session mo. Papatanggal ko sir. Hindi, kaya pabanguhin yun ng hindi pinapalitan. So patatanggalin na lang yung carpet? Kaya yung isampu ng hindi tinatanggal. Dryer lang yan. At saka nakasarado pala lahat ng bintana ron, pinapabuksan ko pag walang session para sumingaw-singaw naman. Lalo na itong mga nakarang linggo na mainit at ang daming pinapawisan. So hindi naman sisira yung aircon sir? Hopefully before the end of June, maayos na. In-order na namin yung piyesa at pina-order ko rin yung piyesa ng manual override. Sorry kung detalyado kasi kailangan ng manual override para pag nangyari ulit ito, maka-manual override tayo ng umandar yung aircon. Sige sir.